Hoy, nabalitaan nyo na? May sinugod na mga student leader dyan sa Senado. Sino? Ang Senate President, si Chis Escudero. Sinugod ng mga leader ng mga eskwelahan, mga kabataan dito ka-coffee. Dahil sa pagdelay dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte, biruin mo, umabot na ng August. Kailan pa yan? Ay, nako. Anyway, good morning, good afternoon, magandang araw po sa mga ka-coffee natin na nakikinig. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Sige, pag-usapan natin ito. Imaginein mo ha, ka-coffee ha, kailan pa na-file yung impeachment complaint na yan? Actually, may pagkukulang din dyan sa Secretary General ng House of Representatives. Hindi ko makakalimutan yan Kasi pinatulog niya rin sa opisina niya yan. Kailan pa yan? Last year pa yan. Diba? O, sige. December, January, February, March, April, May, June, July. 5 taon na. Nasaan na yung forthwith? Nasaan na nangyari? To the point na baka hindi na nga umuusad dyan. O, andyan pa yung mga senador ng mga DDS na gusto na lang ma-dismiss yung impeachment case ni Sara Duterte. So, hindi nagugustuhan ng mga kabataan yan. Ito, kahit bagyo, lumusob. Sinugod ng mga kabataan, si Senate President Escudero, dyan sa Senado. At alam mo kung anong gusto nila? Mag-inhibit ka, sir. Huwag ka makilahok sa hearing kasi alam nila na bias ka. Grabe itong kabataan na ito. Ganyan lang sinasabi. Student leaders to Escudero, inhibit from Duterte impeachment trial. Huwag ka mangialam dyan. Huwag mong isali yung sarili mo dyan sa impeachment trial. Yan ang sinasabi nila dito. Student leaders braved heavy rains. Talaga nga naman, on Monday, and trooped to the Senate demanding that Senate President Chis Escudero inhibit from Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Marami kasing nakakapansin, ka-coffee, Actually, sige, to be fair kay Chis Escudero, ang paninindigan ni Chis Escudero, magiging fair siya, magiging patas siya. Wala siyang papakinggan from both sides, walang sino man na magdidikta sa kanya o sa Senado kung ano ang pwedeng gawin. Mga supporters ni Sara Duterte or against Sara Duterte, hindi siya pwedeng madiktahan. Very firm si Escudero dyan. Yan ang lagi niyang sinasabi. So, itong mga nagrarally na to na mga kabataan, tinitingnan niya ito na against kay Sara na nagmamadali na umusad itong impeachment trial. Pero kung titingnan mo naman, ano yung pinaghuhugutan nitong mga kabataan na yan? Konstitusyon din naman, saligang batas din naman yan. Kasi nakalagay sa ating konstitusyon, forthwith, agad-agad. Bakit? Na-delay yan, naaabot na ng August. January, February, March, April, May, June, July, August. Pagdating ng August, baka i-reschedule na naman yan. September, October, kung ano na namang dahilan yan. Hindi na umusad yan. Matatapos na lang ang termino ni Sara Duterte, hindi pa nag-impeachment trial. Kaya ngayon, kinakalampag na si Escudero ng kabataan. To the point na bumabagyo na, nilusob pa siya dyan sa Senado. Members of Samahan ng Progresibong Kabataan. Uy, mga progresibong kabataan pala ito O SPARC. Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC conveyed this appeal in a public letter sent to Escudero's office. Matatawa ka ha. In fairness, maraming media coverage itong grupo na to. At yung letter na sinulat nila, alam mo kung sinong nag-receive. Hindi ko alam kung form of insult ito coming from the office of the Senate President. Ang nag-receive, janitorial staff. Kayo, ano sa tingin ninyo? Binabastos ba ni Escudero itong grupo ng mga kabataan na yan? Giving less importance? Ang nag-receive, janitorial staff, not even an administrative assistant. Diba? Sa government, daming admin assistant dyan supposedly, siya na mag-receive dyan. Pina-receive sa janitorial staff. Hindi ko alam kung tama yan, pero wala naman masama doon kasi at least na-receive, diba? Pero kung titignan mo yung intention, yung motivation, feeling ko may problema. May malis. Akin lang naman yan. Posibleng iba rin sa inyo, The letter, signed by 24 student councils and academic organizations from various state and private universities, warned that delays in the impeachment process, and I quote, created a toxic environment for public discourse. Ang lalim
which no longer focuses on the issues faced by the Vice President but on political intrigue and horse trading. Unquote. Ang lalim ha, in fairness, tama. Kaka-delay, i-laymanise natin ha, simplify natin. Kaka-delay ni Chis Escudero base sa kanilang argument, no, dito sa impeachment trial na yan, lumala yung away. Nanganak. Diba? Sasabihin ng kampo ni Sara ganito, sasabihin ng kampo ng House of Representatives ganito, sasabihin ng supporters ng administrasyon ganito. Nakaapekto ito sa public discourse. Yung naging toxic na yung public discourse. Mga linyahan sa UP, ganyan mga linyahan. Mga linyahan sa UP, ganyan eh. Public discourse eh. Toxic environment for public discourse. Ang interpretasyon ko dyan, parang sinasabi nila si Chis, tinan mo, ginawa mo. Kaka-delay mo dyan. Diba? Once and for all, mag-hearing na tayo and then mag-decision tayo. Pero dinedelay mo na dinedelay, dumadami yung problema. Nagiging toxic na yung environment. Yan ang gustong sabihin ng mga mag-aaral. Leaders ng kabataan. Hindi ko alam kung ganyan din ang interpretasyon nyo, pero base sa nababasa ko, ganyan ang lumalabas. Lumilihis na tayo sa issue. Yung confidential funds of Hinaldas, lumilihis na kasi nagiging political persecution na. It's a battle between the Marcoses and the Dutertes. Napunta na dun. Nakalimutan natin na totoong Hinaldas o base sa investigasyon na totoo, no, at least kinukorek ko yung sarili ko, no, not, hindi absolute truth na totoo, no, posible, base sa ebidensya, no, base sa investigasyon dyan sa House of Representatives na nagkaroon ng pagwawaldas sa confidential funds, nalilihis tayo doon. Yun ang pinupunto ng mga kabataan. The letter demands that Escudero inhibit from Duterte's impeachment trial, accusing the Senate chief of inability to stand his ground regarding issues pertaining to the Vice President's case. Bilang Senate President, mag-inhibit ka. Posible kaya mangyari yan? Hindi. Gagawin ba ni Chis Escudero yan? Hindi ako naniniwalang gagawin niya. Naglabas na siya ng statement dyan eh. Mamaya pag-usapan natin. Unnecessary daw. Hindi siya mag-i-inhibit dyan. Kasi naniniwala siya, fair siya. Sa grupo ng mga kabataan, yan ang paninindigan ni Chis dyan. Patas siya. Pero sa mata ng taong bayan, justice delayed is justice denied. Even si Tito Soto, na dating Senate President, ganyan ang argument niya. Kasuhan yung mga nagpapadelay o yung mga magmomosyon para i-dismiss yung impeachment case na yan, kasuhan. Yan ang sinasabi ni Tito Soto. Base sa sinasabi ni Tito Soto, mukhang may pananagutan si Chis Escudero dyan. Kasi bakit ka na nauurong? Diba? Nasaan yung urgency? Yung sense of urgency na sinasabi ng konstitusyon, agad-agad yan para mapigilan. Kung gumagawa ng krimen yan o kung anong kalokohan ang ginagawa niyan, mapigil na. Huwag nang mangyari. Huwag nang madagdagan pa. Kung mag-inhibit ka na lang, sir, sabi ng grupo ng kabataan. Sabi na Jericho Rosales, in fairness Jericho Rosales, kapangalan ng celebrity, no? Ang Sparks Area Coordinator, sabi niya sa mga reporter, no? And I quote him, "For a long time, he failed to stand his ground in order for this impeachment trial to push through." May pagkukulang si Chis Escudero, bakit hindi nagpo-proceed itong impeachment trial? What is happening is that it is just becoming a talk for people in government who are biased, especially Senator Chis. Ayan, direktahan na. So that their allies will stay in government. Whoever is powerful there, Duterte or Marcos, the person will still be an ally in the next Senate. What he wants is just to stay in power and we will not allow that. Sabi po ni Jericho Rosales. Not the celebrity ha, kundi ito pong area coordinator ng Spark. May punto rin naman siya kasi mag-i-election ng Senate President eh. Nananansya rin si Chis Escudero. Mautak si Chis eh. Kasi kung noon pa lang yan, napag-desisyonan niya, o sige, ganito, mag-hearing na tayo, convene na agad natin yan. Maapektuhan yung kanyang presidency sa Senado, no? Kasi boboto yung mga senador. So kung minadali niya itong impeachment case ni Sara, pinausad niya agad itong impeachment case, posible na yung boto napapabor sa kanya para maging manatiling Senate President, mabawasan. Political. Mautak din si Chis eh. Diba? So, sige, delay natin yan.
Sa akin lang to, ha. Delay natin yan, baka makabingwit pa tayo pa ulit ang Senate President. No, posible. And confirmed na raw eh. May nabalitaan ako, okay na raw yung resolution eh. Si Chis Escudero pa rin daw ang Senate President. Formality na lang yung gagawin nilang botohan. Pirmado na po yung resolution na majority ng mga senador gusto si Chis Escudero pa rin ang Senate President. Confirmed na raw. So, pasensya na kayo. In the letter, the student leaders argued that, and I quote again, prolonged back and forth between the Senate and the House of Representatives poses a danger not only to the legitimacy of the impeachment process, but also to that of the Senate as an institution and to the entire system of justice and legislation in the Philippines, end of quote. May punto din naman. Kakapabalik-balik ninyo dyan sa impeachment case ni Sara Duterte, nakaka-apekto yan sa imahe ng inyong institusyon at sa legitimacy ng impeachment process. To the point na nasa Korte Suprema na posibleng ideklara na ng Korte Suprema bilang unconstitutional yung impeachment trial na yan. Therefore, dismissing the case. Mas malala yan. Di ba? Binola, tama, may punto. Binola, kung pinupunto nila dyan, binola-bola ninyo, pinagpasapasahan ninyo yung impeachment case na yan. Ang sinasabi ng Senado, kasi si House pinatagal nyo yan dyan sa House, ilang buwan yan dyan sa House Kami sa Senado, naipasa nyo, late nyo na, tapos mamadali nyo kami. Pero ito, may ayusin muna kayo. Ibabalik ko muna sa inyo itong case, kailangan ko ng certification, etc. etc. Pinasa-pasa na to the point na napapahamak na o nako-compromise na yung legitimacy ng impeachment process, sabi ng grupo ng mga kabataan, which is consistent with the current case dyan sa Korte Suprema. Na may motion dyan na ideklara yan bilang unconstitutional o labag sa batas. Dahil violate nito yung 1-year rule ban. Diba? Wala na. Talo tayo lahat yan. Talo ang taong bayan dyan once na pumabor itong Korte Suprema dun sa motion na Israelito Torion at ng grupo ni Sara Duterte. Kasi ang nirereklamo ng grupo nila Sara at nila Torion dyan sa Senado, hindi na dapat valid o hindi valid itong impeachment case na ongoing dyan sa Senado dahil pang-apat na raw yan. Nakalagay naman daw sa batas, sa konstitusyon natin na dapat sa isang taon, tanging isang impeachment case lang ang isasampa. Paano kung pumanig ang Korte Suprema dyan? Yung may mga galamay din na kumikilos dyan, wala na. Tanggal ang impeachment case. Magpapakasasa ulit dyan si Sara Duterte. The students also asserted that there is an immediate need not only to get on with the impeachment proceedings forthwith. Sparks' open letter was received by Escudero's janitorial staff. Grabe Ininsulto talaga sila dyan No offense sa posisyon, sa trabaho, pero giving less importance is an insult. Diba? Yung grupo ng mga estudyante na to, mga leader yan, tinan mo, hinarap lang kayo ng janitorial staff. Kawawa ang taong bayan dyan. Sumagot si Chis. Nasa Inquirer din. Chis Escudero. Ano sinasabi niya? Inhibiting from Sara Duterte's trial not a necessity. Hindi ko kinakailangang mag-inhibit. Any move to inhibit from Vice President Sara Duterte's impeachment trial is not in the Senate President Chis Escudero's options despite pressing calls from the public. Sa madaling sabi, bahala kayo dyan, magsisigaw kayo dyan mga student leader, pero hindi ako mag-i-inhibit. Aray ko po, sakit nun. In an interview on Monday, Escudero said the Senate would not listen to calls from groups who have biases in terms of Duterte's case. Hindi makikinig si Chis Escudero sa kahit na sinong grupo na bias sa impeachment case ni Sara Duterte. Ito yung pinopoint out ko sa inyo kanina, na nakapako si Chis Escudero. Ito sinasabi niya, ito yung gagawin ko. Wala akong pakialam sa inyo, pro Duterte kayo or against Duterte kayo, ito yung gagawin ko. Fairness, yung ini-insist ni Escudero.
Para fair tayo ha, sinasabi natin both sides. Sabi ni Cheese, if their definition of fairness is blatantly supporting someone and their personal desires, then that is not fairness. What they want to happen is clear, and not because I disagree with them doesn't mean that I am not being fair, said Escudero in Filipino. Sa madaling sabi, ano ba definition nyo ng fairness? Yung pagkampi kay Sara Duterte. Then, hindi yan fairness. Yan ang sinasabi ni Escudero. Hindi rin ibig sabihin na kumukontra ako sa inyo, nagiging fair ako sa inyo o hindi ako nagiging fair sa inyo. Yan ang pinapoint out dito ni Cheese Escudero. Being fair means applying the rule evenly to everyone regardless of the rules, sabi ni Cheese Escudero. Actually, paulit-ulit ang sinasabi ni Escudero yan. Hindi naman siya nagbabago ng stand dyan. Yan talaga ang definition niya. Ang problema kasi, nauurong ng nauurong. Cheese, paano mo to i-explain? Teka ha. May nabasa ako dito last sentence Ito, currently, at least 4 to 6 senators are advocating for the impeachment trial against the Vice President to commence on August 4 rather than previously announced scheduled of July 30. So mukhang malabo na nga yan, July 30 na yan. So may mga nagsusulong na iusog na yan ng August 4. Pagdating ng August 4, mauurong-urong na naman yan. May mga bagyo pa tayo. Yan, may paparating na naman na bagyo. Wala na. Aabot na naman, magbe-break na naman ang Senado dyan. Wala na. Hindi na umuusad yung impeachment trial. Ako naman ang take ko dyan, ka-coffee. Once and for all. Yun din naman ang sinasabi ng iba dyan Once and for all, let's proceed with the trial. Diba? Magastos daw, sabi ng iba. Wala tayong magagawa. Mandato yan ng konstitusyon. Magastos daw, masasayang yung effort ng mga senador. Wala tayong magagawa. Utos ng konstitusyon yan. Utos ng saligang batas yan. Violation sa constitution if hindi nag-proceed ng impeachment. Wala tayong magagawa. Mag-trial, paspasan ninyo yung hearing nyo dyan, baka kaya ng 1 buwan yan o 2 buwan, then you decide, acquit or convict. Dalawa lang yan And then we will respect. Ano man ang desisyon, mag-trial kayo. Yan ang kailangan ng taong bayan. Huwag nyo nang patagalin, mag-trial kayo. Dahil kung hindi kayo mag-trial, hindi rin titigil ang taong bayan, kakakulit sa inyo. Dahil violate ninyo yung konstitusyon. Nakalagay sa ating konstitusyon yan. Malinaw na malinaw yan. Try and decide. Hindi dismiss and decide. Sila ba to kasi dismiss Hay nako. Anyway, sige. Comment kayo ng inyong mga nais sabihin. May mga opinion kayo o medyo reaksyon. Napapahaba yung ating discussion, no? Diyan sa comment section para nababasa po ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang please. Like and follow ka-coffee. Nasa Facebook, YouTube. Subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. Marami-rami na po tayo. 450,000 na po tayo sa YouTube. Yung mga nasa TikTok, 77,000 na rin nata tayo sa TikTok, no? Yan, subscribe na rin po kayo. Kita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig.